5 stages. Correct. Okay, sa first stage, what happens? Nagsisimula nang tumubo yung mga abnormal na ugat. Na Ang blood kahalaga vessels. nung stages kasi, magtatanong yung pasyente, Dok, ano bang gagawin mo sa akin? At base sa pag-aaral na ginawa sa Amerika at sa Europa, ang unang 2 stages, minsan pangatlo, depende sa estado nung pasyente, walang kailangang gawin. Ah, really? Ina-advise lang yung pasyente na mag-alaga para wag siyang umabante dun sa stage na kailangan ng i-laser o di kaya operahan. Okay, so yung stage 1 to 3, tumutubo pa lang yung abnormal blood vessels, sabi niyo, Correct. Doc, pwedeng kahit pabayaan mo muna. O hindi naman But will it pabayaan. eventually progress? Is it progressive? Will it eventually end to 4 and 5? I hope you don't get me wrong, no? But Opo. lahat po kasi ng taong may diabetes will have some form of diabetic retinopathy. Okay. But the goal is to keep them, ilagay lang natin dun sa level na hindi kailangan pakialaman ng doktor. Yung mata mo. Correct. Which is stages 1 To to 2 to 3. 2, 3. Okay. Ayaw mong umabot ng stage 4 at 5 dahil ayaw mong Yun malaser yung o ayaw mong ililaser o maopera. operahan. So the goal is you control, ayusin mo yung asukal mo sa katawan Okay. para tumanda ka na hindi ka naaabot dun sa stage na kailangan kang galawin. So it depends on how you control or manage your diabetes. Kung ikaw ay mabuting pasyente, malamang hindi ka hindi ka ooperahan ni Dr. Salud. Pero kung ikaw ay mga matitigas sa ulo na sinabi na nga wag ganito ganyan, malamang hindi lang diabetic retinopathy, ang daming complications ng diabetes, no, Doc? Karamihan matitigas. Sorry po, pero karamihan Oo nga matitigas po, ang ulo ng opo. taong may diabetes. Yun nga. Kaya ang pakikipag-usap sa kanila dapat medyo stricto ka. Yes. Okay, what if you just have what they call pre-diabetes? Pwede ka bang magka-diabetic retinopathy? So sabi niya, mild diabetic ako, ganyan. Ang nakakatawa kasi sa ating mga kababayan, pag sinabing meron silang nagsisimula o mild na diabetes, ang interpretation nila, wala na silang diabetes. Okay, which is not true. Apa. Okay, pag may diabetes ka, kailangan ayusin mo. Pag hindi ka patunay na may diabetes, hindi ka magkakaroon ng diabetic retinopathy. So you really have to have diabetes before, hindi yung pre. Kasi yung pre, pwede pero i-reverse yun Pwedeng, pero once na diabetico kayo, di ba ano na yan lifelong na sakit. Okay, when does yung blindness happen, Doc? Kailan nabubulag yung pasyente? Okay, that happens in the late stage 5. Neglected. Okay. Tapos, karamihan sa ating, siguro idadagdag ko na rin dahil maraming maling paniniwala yung ating mga pasyente, ating mga Pilipino na may diabetes na akala nila pag ginalaw namin yung mata or linaser, lalo silang natutuluyang mabulag. Well, in fact, pumunta sila late na. So, yung our attempt to cure them and we fail, would be misinterpreted as dahil ni-laser niya sila or inoperahan, pero late na. So, at least you try. No? So, ibig sabihin ba, Doc, pag nasa stage na, late stage na, you can still try to reverse it? Meron pa rin. Pwedeng hindi natin maibalik yung kasing linaw na kagaya nung bata sila. Pero at least hindi bulag. At least hindi bulag. Malabo lang. Malabo. Baka mahirap magbasa. Pero nakaka-recognize na mukha ng mga tao. Meron ka pa rin tinatawag na ambulatory vision, paningin na papayagan ka pa rin makapaglakad mag-isa. Okay. Kasi ayaw mo namang maging dependent sa ibang tao, lalo na kung sa paglalakad lamang. So, ganun pala yun. Pero pag talagang hindi na kaya, ano nangyari sa mata no? Na pumutok na or what? Okay. What happened? In the end, ang taong may diabetes sa mata, yung late stage, in the end, ang ikinabubulag nila is yung tinatawag na neovascular glaucoma. It's a kind of glaucoma very unique to diabetes. Okay. Or yung tinatawag na retinal detachment. Which we call traction retinal detachment. Again, unique to diabetes. Sa diabetes lang nangyayari yun? May glaucoma na hindi gawa ng diabetes. May detachment na hindi gawa ng diabetes. Okay. So, pero meron ding dahil sa diabetes. Correct. At malalaman mo pag nakita mo yung dalawang sakit na yun, alam mo na yun ang pinanggalingan.
Pag yung isang mata may diabetic retinopathy, does it follow na yung kabilang mata ay meron din ganon? Sigurado yun. Pareho. Yes. Hindi na mamimili. Pwedeng O pwedeng isa lang? Pwede rin bang isa lang? Or Well, usually pareho po? almost always, if not always, pareho. Ang pagkakaiba lang, minsan nauuna yung stage nung isa kesa dun sa isa. Okay. Pag ni-laser nyo po ba, kunyari, dumating sa point na kailangan yung i-laser, what happens? Magigibang 20/20 yung vision Okay. nila? Kasi yung laser... Yung pwede mo- laser salita, Yun ang marami ginagawa nating naririnig. You have to remember, napakarami po ng laser para sa mata. Opo. May laser na yung tinatawag na LASIK para Yes. tanggalin yung grado ng mata. Yes. Huwag nyo i-compare doon. Iba yun. Dahil laser yun na pampalinaw ng paningin. Ang laser para sa diabetes para lamang patayin yung mga abnormal na ugat para wag ka mabulag. So hindi siya pampalinaw. So iba po yun. Iba yun. Ganun pa rin yung kung ano yung grado mo, Ganun pa before rin. that, ganun pa rin. Yes. Pero pwede mo bang isabay? Sabi nila, total, ile-laser mo na ako eh. Pwede mo bang gawing 20/20 na rin? I-LASIK mo na rin? Well, kung papasa ka pa rin dun sa criteria ng mga taong ililisik, pwede. Pwede pa rin. Yes. Okay. Pwede bang sabay? Hindi. Hindi po, Doc. So, eto bang laser na sinasabi yung sinusunog? Parang nakakatakot yun, Doc. Can you explain how you do it? Yung sinusunog, yung Okay, blood may vessel. ang laser kasi na ginagamit sa mata, actually defined yan by medyo malalim, the wavelength of light. Okay. So, all lasers, may mga pangalan yan, depende kung anong wavelength at kung anong part ng mata mo ang gusto mong tamaan. Mm-mm. Iba ang laser para sa cornea, LASIK, Okay. iba ang laser para sa glaucoma, for the iris, sa mata, Mm-mm. at iba rin ang laser para sa retina. So, Mm. yung wavelength na ginagamit natin, i-absorb ng retina para masunog yung gusto nating sunugin. So ano, pero ganun din yun, parang may Ilaw. laser light pa rin. Yes. Okay, how does it feel? Naku, gaano ka uncomfortable po ito for the patient? Kasi, Well, ouch. ang Hindi ba setup ganun? po nun, kayo'y nakaupo, Opo. pinapatong lamang yung baba dun sa tinatawag nating slit lamp. Mm-mm. Isa siyang makina na imamagnify yung retina para sa amin. Opo. Tapos may pinapatong lamang po kaming lente pagkatapos kapatakan ng anesthesia. And through that lens, pumapasok yung ilaw. Yung ilaw so na yun, walang physically na needle na wala, papasok. wala. Ilaw lang talaga. Kung ano ang nakikita nyo nung dumating kayo dun sa panahon na ile-laser kayo, yun din ang paningin nyo pag uuwi na kayo. Wala pong hiniwa, walang kailangang gamot na ipatak pagkatapos. Okay. So, it's as if you went through nothing. That's amazing, no, Doc? Yeah. Kasi parang, we're talking about the eye. Yeah. Ay, paano kung yung possibility na lumagpas yung laser na Kaya, at mabulag ang pasyente? well, that's a possibility, Pwede rin. but Just like in any other if operation siguro, no? okay, siguro kung ang doktor na gagawa sa iyo Hindi marunong. ang linya yun, I don't think that will happen. Hindi. Yeah. Oo, pero may iba, baka naman nagpapanggap, may mga ganun, ha? Bawal yun, sometimes, ha? yes. Bawal po yun, no? Kasi kailangan tingnan nyo yung credentials ng doctor nyo. Yun pala, Doc. Looking at the doctor's credentials, can you ask, let's say, ophthalmologist or an optometrist to perform etong ganitong klase ng surgery? Well, hindi. Kasi Well, you have to go through a lot of training before you can do that. Opo. Okay, and that's one. And second, halos lahat po ng bansa ngayon gumagawa na ng society na pumapasok at nagiging membro yung mga nag-aral sa ganung linya to protect themselves. Yes. Okay? At ipinakakalat nila through a lot of mga conferences and all among doctors and other patients na sila yung dapat gumawa nun at huwag silang pupunta dun sa hindi yun ang linya. It goes for all other subspecialties, kahit hindi sa mata. Yes. Marami. Yes. So, kayo ang isa sa mga founding members ng Vitreoretinal Society of the Philippines. Yes, marami po kami dyan. Marami ho kayo dyan. So, tingnan mo lang kung sila ay miyembro. Siguro as a You patient, can always ask.